Ate Edna nagsalita na at may nilinaw tungkol kay Edo at Bianzi. Bago ko ipagpatuloy ang aking reaction video, pakiusap patapusin ang video para malaman ang nilalaman nito at kung bago ka pa lang sa aking munting channel, paki-subscribe para lagi kang updated sa video ng mga kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Nagbigay ng pahayag si Ate Edna tungkol sa naging sitwasyon nina Edo at Bianzi. Ayon sa kanya, kinumpirma na niya mismo ang tunay na kalagayan ng dalawa matapos silang makausap ng personal. Sa kanyang salaysay, malinaw niyang sinabi na nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan noon, ito ay agad ding naayos sa maayos na pag-uusap. Ikinwento ni Ate Edna na parehong nagpaliwanag sina Edo at Bianzi at nagkaroon sila ng pagkakataon na ilabas ang kanilang mga saloobin. Sa huli, nanag ang pag-unawa at respeto sa isa't isa, dahilan upang tuluyan ng mawala ang anumang tensyon sa pagitan nila. Dagdag pa niya, walang dapat ipag-alala ang sinuman dahil maayos na ang lahat at nagkaayos na ang dalawa. Binigyang diin din ni Ate Edna na mahalaga ang komunikasyon sa anumang relasyon, maging ito man ay pagkakaibigan o iba pang ugnayan. Ayon sa kanya, ang nangyari kina Edo at Bianzi ay isang patunay na kayang maresolba ang anumang problema kung may bukas na pag-uusap at pagnanais na magkaayos. Sa kabuuan, tiniyak ni Ate Edna na wala ng problema sa pagitan nina Edo at Bianzi. Ang kanilang pagkakaayos ay isang magandang halimbawa ng pagpapatawad at pag-intindi sa isa't isa, na nagdulot ng kapayapaan sa kanilang samahan. Bianzi na lang, Edo na lang, Edo at Bianzi, wala nang Edsi. Pero, di ko alam kung sila pa rin. Gusto nila private na buhay, kaya huwag na po natin pakialaman yan. Yung nagang topic ng nagagalit kay Edo at hindi inaayos. Anong kakaayusin ni Edo? Wala man dapat ayusin po. Ayos na nga sila. Ba't nakikialam kayo sa buhay nila? Ayos na nga. Gusto nila yung private na buhay. Huwag yung panghimasukan. Ayun, di ba kamubon yung mga reactor na mga nagatopic ng EDSI at wala na silang content. Di ba mag-charity at mag-charity kayo. Hanap ng tutulungan. Ibang tutulungan. Si Bianzi ay okay na, kahit di na yung tulungan, may bahay na, may ipon na yan, mayroon pa yung suldo, may allowance pa yan sa Velvet tuwing ma-live yan. So, kaya na niya ang buhay niya. Di ba, baka nakalimot na kayo ng tamang purpose kung bakit may kalingap. Makalimot na kayo. Di kayo makamove on. Pag-aawayin pa ninyo si, tawag doon, pati yung magulang ni Edo, nadadamay, wala mong kamalay-malay, gawa ng mga bashers, gawa ng mga topic ninyo. Kada topic ng mga reaktor. Sisisihin si Edo, di daw inaasikaso. Ano asikasuhin ni Edo? Wala naman dapat asikasuhin doon. Bakit may kontrata ba sila? Wala mo yung kontrata. Di wala, magkachat yan dalawa. Kayo mga nagang topic ng EDSI, mga reaktor na mga mga vlogger na mga nagang EDSI. Kayo ang tumigil para wala nang tumigil para wala ng ingay. Diba? Kay Tessie Cabresa. Kaya tuloy nababas si Edo. Pati yung magulang ni Edo. Wala mong kamalay-malay, nababash. Nagang live kayo ng pinapahamak niyo si Edo. Kabait-bait ng tao. Wala mong ginagawang masama sa inyo. Siya lang ang isa sa mga legit na naglilingap talaga. Guys, panoorin niyo ang mga vlog ni Edo. Kalingap Edo. Pwede ba